Amen. Okay, so dito po sa ating magiging pagtalakay, gusto kong bigyang pansin po natin ang para sa akin, striking statement. Dito po sa verse, hirap sa Panginoon, and there is nothing too hard for thee. Wow! Ito po'y nakaka-encourage, nakakalakas po ito. Alam po natin na nung ito po'y isulat, ang bayan po ng Diyos ay napapalibutan ng mga kaaway. At masasabi po natin that even Jeremiah, he is not in a good situation. So mahirap po, mahirap. Para bang, kumbaga, mga kapatid, masasabi natin na sila po ay masasabing kinakapos na po sa pagkain, tapos yung kanilang mga walls ay humihina na po, at ang nasyon po ay is about to fall, mga kapatid. Nandoon na po halos ang pagbagsak. Sapagkat mabigat ang kanilang sitwasyon, po pwede pong kapag pinag-usapan po yung site, medyo pwedeng affected ka na o mahinaan ka na ng loob. Di po ba? Alam mo na napapalibutan kayo ng mga kaaway, mahirap ang inyong sitwasyon, nandoon ang matinding pangangailangan, at may mga pressures na masasabi nating nadadama ang bawat isa. So yun po mga kapatid, ang pinaka-konteksto nito, na sa kanilang difficult situation, here is the Lord, na kung saan sa panulat po nito pong si Jeremiah, napakaganda po ng kanya pong paniniwala, napakaganda po ng kanyang pahayag. Ang sabi po niya, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm. And there is nothing too hard for thee. So ito po ang magandang maging paalala po sa atin at maging paalalahanan po natin sa isa't isa. Na kung ang pag-uusapan po ay ang ating Panginoon Diyos, wala pong mahirap sa Kanya. Siguro po panimulan po natin ang ating pag-aaral sa idea po na talagang kung ang pag-uusapan itong talatang ito, mabibigyan pansin po natin ang tatlong bagay. Okay? Dito po sa ating pong verse. Again, kung may Biblia kayo, sunod po kayo, pansinin po ninyo, basahin po ninyo, and as what I have suggested, mga kapatid, if it is just one verse, it is good to somehow try your best to memorize the verse so that we can use that, and God can use that every time na kailangan po nating mapaalalahanan. Again, according to verse number 17 ng Jeremiah chapter 32, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm. Okay? And there is nothing too hard for thee. And there is nothing too hard for thee. Nothing too hard for the Lord. Yan po ang title ng ating mensahe. Because we believe that it is really true. It is very true. That nothing is too hard for the Lord. So nothing too hard for God. Nothing too hard for the Lord. Yan po ang ating mensahe. Ngayon po mga kapatid, mga minamahal, gusto kong pasimulan muna ang ating pong pag-aaral at ang ating pagsasalo-salo sa pag-establish ng tatlong hindi mapapasubali ang katotohanan dito po sa verse na ito. Una, that our God is all-powerful. Amen? God is all-powerful. He made the heaven and the earth. So, dito po mga kapatid, He emphasized the all-powerful God. He emphasized the power of God. Yan po ang isang magandang ating pundasyon sa ating pag-uusapan that nothing too hard for the Lord. Nothing too hard for God. Because our God, He is the all-powerful God. Omnipotent. Di po ba? Omnipotent. Ang Diyos natin ay pinaka-makapangyarihan. He is all-powerful. We can also say that our God, He is not just an all-powerful God, He also is an awesome God. Admirable. Masasabi ko po na ang Diyos natin, hindi lang makapangyarihan, all-powerful, siya po ay kahanga-hanga, kagila-gilalas. He is awesome, He is admirable.
And I believe you will all agree with me na talagang kahanga-hanga ang mga pagkilos ng Panginoon sa ating pong buhay, kahanga-hanga kung paano siya magpala, kung paano niya tayo ginagamit, kahanga-hanga ang kanyang pag-ibig, lahat ng bagay sa Diyos ay kahanga-hanga. Kung agree ka, please type Amen. Diba? If you agree with me na talagang ang Diyos ay kahanga-hanga, so type Amen. He is all-powerful, He is awesome, admirable, mga kapatid. So, ito yung gusto kong tuntungan natin sa ating pong mensahe, na kung saan, nothing too hard for the Lord, because God is all-powerful, our God is an awesome God, and our God is always able. Diba? Diyan pa lang po, pwede nang busog na tayo. Diba? Sa unang bahagi, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm. So makikita nyo po that God made all things. He created all things. Yun po ang kagandahan. Yun po ang kaibahan. Yung mga inventor nag-invento from something. Diba? Pero ang Diyos natin, ginawa niya ang lahat out of nothing. Mula po sa wala, from nothing, mga kapatid. Yan po ang ating Diyos. He is all-powerful. He is awesome. He is admirable. Yan po ang ating Panginoon. Amen? And listen, and there is nothing too hard for thee. It means He is always able. Our God is all-powerful. Our God is awesome, admirable. Our God is always able. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through, diba? He heals the broken-hearted, He set the captives free, He made the lame to walk again, and caused the blind to see. Oh yes, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. Amen? Kung hindi ka naniniwala that God is always able, ibahin mo ang kanta mo. Disable, di ba? Pero imposible because our God is always able. Nakita nyo? Kumanta lang ako, nag-send na ng 200 stars si Tita Cory. Kung kumanta na lang kaya ako nagkumanta rito. Well, kidding aside, my friend, kidding aside, my brothers and sisters, mga kapatid, magandang ito pong katotohanan ito establish sa mind and heart po ng mga Kristiyano. So, kung iyong nauunawaan that God is all-powerful, diba? Napakamakapangyarihan. Kung talagang naniniwala ka that He is awesome, He is admirable, and He is always able, aba, mga kapatid, dapat ang resulta, ang epekto nito sa ating pong buhay ay ang talagang matibay na pagtitiwala. So, hindi tayo dapat nabubuhay sa pangamba. Hindi tayo dapat nabubuhay sa pagkabalisa. Kung talagang naniniwala po tayo that our God is all-powerful, awesome, and always able, mga kapatid, dapat po, hindi po tayo darating doon sa punto na madadaig ng hina ng loob. Tatandaan niyo po ito. Ang ikinahihina kasi lagi ng loob natin, pagka ang nakikita natin, yung kakayahan natin. Diba? Pagka po ang iisipin natin, syempre, pag tumingin ka sa sarili mo, pag tumingin ka sa tao o sa kahit kanino paman, limitasyon ang tiyak na makikita mo. Sapagkat ang lahat po ay may limitasyon. Pero kapag ka naging ugali at gawi po natin na ang ating pong pananaw ay nasa Diyos, sa magagawa ng Diyos, kung sino ang Diyos, mga kapatid, tutulong po yan para tumibay ang iyong pananampalataya. Malaking-malaki po ang itutulong ng pagtibay paglago natin sa pananampalataya if we will learn to always focus our minds and our hearts sa ating pong Panginoon. Because if you will focus your attention sa ating Panginoon, ang ating pong marirealize, He is all-powerful, He is awesome, admirable, and always able. Subukan po natin, bago po tayo mag-proceed sa ating pong mensahe, subukan muna po nating mag-evaluate. Somehow, parang subukan nating i-refresh sa ating mind yung ating pong mga nakaraan,
yung mga ating pinagdaanan, kung paano tayo nakatawid, kung paano po tayo nakasurvive, kung paano po tayo sinustain ng Panginoon, kung paano nag-supply ang Diyos sa atin, kung paano ipinangon po tayo ng Diyos, kung paano naging achiever po tayo sa lahat ng mga karanasan po natin sa buhay. I-analyze po ninyo. Try to evaluate, mga kapatid. Hindi ba lahat ng yan dapat dalhin tayo sa talagang tibay ng ating pong pinag-aaralan ngayon, that our God is really all-powerful, that our God really is an awesome God, and He is always able. Maraming bagay po na kung ang tiningnan ko po sarili ko, mga kapatid, sobrang limitado. Hindi ko po mai-imagine na ang katulad ko po magagamit ng Panginoon kung ang pinagbatayan ko po sarili ko, kakayahan ko, magagawa ko. Mga kapatid, mga minamahal, always put that in your mind. Laging paalalahanan po natin ang sarili natin na sa usapang buhay Kristiyano, hindi tayo to, Diyos po ito. At again, sa pinaka-background ng ating passage, just try to imagine, ang bayan ng Panginoon, sila po'y napapalibutan ng kaaway, enough na sa usapang tao, matakot ka, humina ang loob mo, at nandun kayo sa pagkakataon at panahon, na tila kakapusin na kayo ng mga pagkain, dumating na kayo doon sa point, ang pakiramdam nyo, pati yung tibay ng kapaligiran nyo, hindi na pwedeng panghawakan, mga kapatid. So, ganun kabigat. Ganun kabigat po yung kanilang sitwasyon. Kaya talagang parang ang pakiramdam nila, wala na, nahando na po sila. Hinihintay na lang nila ang pagbagsak, mga kapatid. Ando na po ang panghihina at ang lahat-lahat. Pero purihin ng Diyos. May talatang 17 na nagsabi pong, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and outstretched hand, outstretched out arm. And there is nothing too hard for Thee. Yun po ang maganda sa mga moment na tinatakot ka ng kaaway, sa mga moment na talagang maraming pressure sa buhay, sa mga moment na talagang parang, alam nyo po, yung helpless ang pakiramdam mo. Maalala mo sana na merong all-powerful God, na merong awesome God, na merong always able God, and nothing is too hard for the Lord. Amen? Walang bagay na mahirap sa Kanya. Wala kang sitwasyon na hindi niya kayang tulungan ka. Wala kang problema na hindi niya kayang solusyonan. Walang bigat na hindi niya kayang buhatin, mga kapatid. Napakaganda po na ang mensaheng ito'y magpaalala po sa bawat isa sa atin upang tayo po'y mapalakas. Mga kapatid, there is absolutely nothing too hard for the Lord. Diba? Not your past. Number one, not your past. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang buhay mo, ano man ang pinagdaanan mo, ano man ang past mo, hindi mahirap sa Diyos yan, mga kapatid. So there is absolutely nothing too hard for the Lord. Not your past, brethren. Not your past, brothers and sisters. Wala po tayong po pwedeng katakutan. Maging ang ating nakaraan, maging sa ating nakaraan. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya ng Diyos na ikaw ay hanguin sa kung anumang buhay na pinagdaanan mo. Kaya kang ibangon ng Diyos mula sa nakaraan mo. Kabiguan man yan, sakit man yan, sakit man yan, anumang atake ng kaawayan, anumang gulo ng buhay na naranasan mo, hindi mahirap sa Panginoon na maiayos ang lahat. Nothing is too hard for the Lord. Amen? Walang mahirap sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, not your pain, not your past, not your pain. Okay? Marahil presently, meron tayong mga emotional pain, di po ba? Physical pain. Yun po, marahil mga masasakit na naranasan, masasakit na nagawa ng tao sa iyo. Importante po na ngayong sandaling ito, sa pakikinig natin, ma-realize natin, mahirap ba para sa Diyos na talagang tulungan ka, na mais yung pain na nararamdaman mo? Sabi ko nga po, hindi naman sa Biblia, hindi naman ipinakita na ang basis lang, yung pagalingin ka. Ang pinakamatindi po doon, yung biyayaan ka ng Panginoon, na kahit may sakit ka, bagamat, huwag mawawala ang tiwala mo.
na ang Diyos natin able na pagalingin ka sa kanyang kalooban. You just need to trust Him and to completely rely on Him sa kanyang kapangyarihan, sa lahat-lahat mga kapatid. So napakaganda na mabigyang pansin po natin that God, according dito sa message po natin na tinatalakay na aking pong binibigyan din sa inyo, na ito yung gusto kong pumasok sa isip natin, walang mahirap sa Panginoon. Kahit ang past mo, hindi mahirap sa Panginoon yan. Yung pain mo, if you are presently experiencing pain because of your illness, maring sa sakit mo, mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, minsan nakausap ko po sa Batangas, yung isa po sa kapatid natin, not to mention her name. Talagang blessed na blessed ako. Pag nakikita nyo po, sa pagkakaalam ko po, talagang medyo stage 4, yung kanyang naging cancer. Mga kapatid, pag nakita nyo siya, kasi nung moment na yon, talagang naturally, being human, ida-down talaga yung spirit mo. So talagang nung punto na yon, parang gumuho ang maraming bagay sa kanila. And then, heto kami, nagsama-sama kami sa prayer, at ang mga kapatiran nag-pray, at siya mismo naging positibo, naniwala sa Diyos at sa magagawa ng panalangin. Mga kapatid, ilang taon na pong nakalipas mula nung siya po'y nakasurvive. And nung kasal po ni Sister Melody, nung kasal po nila mga kapatid, alam nyo po, talagang hindi ko napigil na lapitan siya. Kasi na-overwhelm po ako sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Ni bakas ng cancer. Hindi niyo po mababakas sa kanya. Isa po siya sa pinakamasigla. Isa po siya sa pinakamasaya. Grabe po ang naging pagkapit niya sa Panginoon. Grabe po ang naging panalangin ng mga kapatiran. At yun po'y manifestation na kung saan mga kapatid, ang Diyos natin all-powerful, admirable, awesome talaga, and always able. Kaya sabi ko, nilapitan ko po silang mag-asawa. And I told them, malinaw ang mensahe ng Panginoon na talagang kaya ka nakasurvive. 2 Corinthians chapter 1 verse number 4. So talagang maganda na ngayon ipagministeryo mo yan. Yung mga dumadaan sa ganyang kalagayan, prove to them that God is more than able, that God is always able, that He is all-powerful. Mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay may pinagdadaan ng ganyan ngayon, kapit tayo sa Panginoon at paniwalaan mo na walang mahirap sa Panginoon, walang mabigat sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, mga kapatid. So, ibig sabihin, as what I am sharing now to everyone, that there is absolutely nothing too hard for the Lord. Not your past, mga kapatid, not your pains, even yung emotional pain. Minsan po, masyado tayong naglalagay at nagtatanim sa puso ng mga nagawa ng kapwa natin sa atin. Mahirap ba para sa Diyos yan? Na yung damdamin mo, kalmahin niya. Mga kapatid, mga minamahal, blessing po sa atin na may Diyos na ang sabi nga, He healed the broken-hearted. Di ba? So, kaya po niyang pagalingin ang sakit ng ating mga puso. Yes, sakit sa puso at sakit ng ating mga puso. Ano man po ang nandiriyan sa puso mo, walang mahirap sa Panginoon. Hindi mahirap sa Diyos na alisin niya yung pain na yan. Hindi mahirap sa Panginoon na bigyan ka niya ng ginhawa sa pain na naranasan mo. Mga taong nanakit sa iyo, nakasakit sa iyo, gumawa ng hindi maganda sa iyo, ng lamang sa iyo, dinihado ka, pinagsalitaan ka ng hindi maganda, pinag-isipan ka ng kung ano-ano, inatake ka, pinersecute ka, ano man ang ginawa ng tao sa iyo na nagdulot ng sakit at sakit sa iyo, believe that nothing is too hard for the Lord. Amen? Not your past, not your pains, not your pressures. Sasabihin natin, ang dami kong problems, ang tindi ng pressure sa buhay ko. Kung magtitiwala ka lang, yung pressure na yan, magiging pleasure yan. Amen? That is exactly what happened to Paul.
'Diba? Nung siya po ay matinding nakakaramdam ng sakit, ng pain, at talagang matinding pressure sapagkat hindi siya tinatantanan ni Satanas. Actually po, just for you to understand, just for you to know, to have an awareness that in the life of the Apostle Paul, tayo po'y hanga sa kanya, tayo po'y na-bless sa kanya, napakagandang tularan, but in his life, we cannot deny the fact that he experienced so many attacks of the devil, but despite of all the attacks of the devil, makikita nyo po that he stood up for God and napatunayan na talagang pag-Diyos, walang mahirap. Nakaya lahat ni Pablo. Sige po, isipin nyo po ito bilang typical na tao. Kung napag-aralan nyo na po yung life of Paul, I am encouraging everyone, kung meron kayong magandang panahon at pagkakataon, diba? Kasi bantad po tayo. Napag-aralan po natin yung life of Christ. At tayo po, lagi-lagi, napag-aaralan, natatalakay po natin yan. Now, doon naman po sa mga naging lingkod niya, sa mga servants ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, isa sa talagang undeniably fruitful servant of the Lord is the Apostle Paul. And then, try to study his life. Makikita nyo po na pag dumating kayo doon sa mga sufferings, mga kapatid, pag pinag-aralan nyo po ang lahat ng sufferings na naranasan ni Apostol Pablo, mahihiya po tayo na yung sinasabi nating suffering na naranasan natin, parang ang isip natin tumigil na, mag-quit na, umayaw na, sumuko na. Mahihiya po tayo mga kapatid. Pero alam nyo po, lahat ng yon, kiniklaim ni Paul that it is because of God. Because of the enabling grace of God. Remember? Diba? That is exactly what he is saying. Diba? That is actually what he claimed. The grace, the enabling grace of God. Ang sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Sa usapang service, grace of God. Sa usapang survival, grace of God. Sa usapan pong success, grace of God. Everything in the life of the Apostle Paul, according to his claim, it is the grace of God. Why? Because nothing is too hard for the Lord. If we will learn to trust Him. So kaya yung mga nakaka-pressure sa iyo ngayon, pressure lang yan habang ikaw ang nagdadala. Pressure po yan habang tayo po ay nag-iisip. At talagang pilit natin pong dinadala sa isip natin yan. Pero pagka inilagak na natin sa Panginoon yan, pagka nagtiwala tayo sa Diyos na meron tayo, that nothing is too hard for Him, nothing is too hard for the Lord, then doon tayo magagaangan. Mga kapatid, di ba? Wala pong mahirap sa Panginoon. Not your past. Diba? Not your pains, not your problems, your pressures. No, not your problems, not your pressures. Kung papayagan mo, walang mahirap sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan mo lang ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. Yun po ang kinakailangan po natin. Mga kapatid, kahit na po sa usaping prayers, diba? So, there is absolutely nothing too hard for the Lord, not your prayers. Di ba, maring sinasabi natin, yung mga prayer natin, minsan dumarating na doon sa point, parang gusto mo nang tumigil sa prayer eh. Bakit? Mahirap ba para sa Diyos na sagutin yan? Basta may kumpiyansa kang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Pwede mo nang ano po yan. Kumbaga sa termino natin, good as cash po yan. Di ba, pag nagka-campaign po tayo sa church, ano sinasabi ko? Like for example, anniversary. Huwag kayong magpe-pledge lang. Pagka kayo po ay nagbigay pansin sa campaign natin, hindi kayo obligado. Wala tayong pilitan, kaya gusto kong malaman nyo lang na pagka po yan, i-commit nyo, good as cash po yan. Kukwentahin po natin yan para sa mga expenses sa ating pong anniversary. Dahil hindi naman natin pinapractice ang sapilitang pagbibigay sa church, hindi ka dapat ma-pressure. Pero kapag ka nag-commit ka, good as cash na yan. So mga kapatid, kapag tayo nag-pray sa Panginoon, at talagang tiyak ka, nakalooban ng Diyos yung pinagpe-pray mo, i-claim mo na, good as, yun na po yun, mga kapatid. That is exactly the very concept of Mark 11:24. Diba? Ano man yung desire natin, when you pray, believe that you shall receive them, and you shall have them. So, yun po, dapat yung level na yun, ma-reach natin. Pero kahit yung panalangin mo, walang mahirap sa Panginoon. Wala po, hindi mahirap sa Diyos yung hinihingi mo. Hindi mahirap sa Diyos yung pinagpe-pray mo. Believe. Diba? Trust Him completely. Panghawakan natin. Kaya po mga kapatid, pinag-aralan po natin ngayon that nothing too hard for the Lord. Diba? Nothing is too hard for the Lord. Not your past.
Minsan kasi pinahirapan ka ng nakaraan mo eh. Wag! Kaya ng Diyos. Nabigyan ka ng tagumpay sa iyong nakaraan. Sino po ba sa atin ang papasa kung ang pag-uusapan ang mga nakaraan po natin? Hindi po ba? Biyaya lang eh. Habag lang po talaga ng Panginoon. Kaya lumaya ka na sa nakaraan mo. Diba? Forgetting those things which are behind. So manghawakan ka na hindi mahirap sa Diyos. Nabigyan ka niya ng tagumpay sa iyong mga nakaraan. Diba? Not your pains. Kung may sakit po tayo, walang masamang umaray. Natural po yan. Tao po tayo. Pero panghawakan mong hindi mahirap sa Diyos na mais yung iyong pain. Diba? Even in your emotional struggles. Diba? Yung mga sumugat sa puso mo. Walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang pagalingin ang sugatang puso mo. Diba? Mga kapatid, not even your problems. Diba? And pressures. Hindi mahirap sa Panginoon yan. Yung mga problema po natin, yung mga pressure natin, sabi ko nga sa inyo, magiging pleasure yan. That is exactly what happened to Apostle Paul when he prayed to God, when he besought the Lord thrice. Hindi na alis yung sakit niya, pero yung enabling grace, yung sufficient grace ng Panginoon, talagang yun ang nag-assure sa kanya. And because of that, sabi niya, therefore I take pleasure in my infirmities. Wow. It is really great and wonderful to experience that in all of our problems and pressures, talagang God will turn it into pleasure. Diba? Yung bigat mo, maging kagaangan, yung sakit ng loob mo, maging ginhawa, diba? Yung bang talagang gulo ng isip mo, maging panatag, yan po. Kaya mapapansin nyo, ang prayer ko lagi pong ganon. Kagalingan sa may karamdaman, solusyon sa may problema, kalakasan sa nangihina, kapayapaan sa may kaguluhan. Napapansin nyo po? Kasi yan naman po ang talagang, ito, Tagalog to, pumapaimbulog sa buhay ng sangkatauhan. Bulakin nyo po ako eh. Diba? Ibig sabihin, yan po yung nagsusurround sa atin. Yung pong talagang kapag dito tayo tumingin sa mundo, puro tribulation po yan. Kaya nga pag nakaranas ka niyan, huwag tayo masurprise. Ang sabi po ni Peter, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Basta ang paalala lang niya, huwag kang mag-suffer, but let none of you suffer as a murderer, as an evildoer, or as a busybody of other man's matter. Pero kapag ikaw ay nagsasuffer for the name of Christ, happy are ye. Diba? Kaya mga kapatid, nagiging mahirap pagka po talaga hindi natin talaga pinagtitiwalaan ng Panginoon. Kaya kung gusto nyo mag-aangan, tiwala po sa Panginoon. Diba? Nothing too hard for the Lord. Not your past, not your pain, not your problems, not your pressures, not your prayers. Hindi po mahirap sa Diyos yung mga panalangin natin. Kaya po ng Diyos yan, mga kapatid. Pagtiwalaan po natin na kaya ng Diyos yan. Hindi po masama na magtiwala ka sa Diyos na talagang yung sakit mo, hindi man kayanin ng doktor, kaya niya. Amen? Sa kalooban niya. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pero sumunod tayo doon po sa mga reseta ng doktor. Kita niyo po ako, hindi nagtuloy-tuloy ang trangkaso ko, nakinig ako. Binigyang pansin ko po yung reseta kasi yun ang gagamitin ng Diyos. Kaya ang prayer natin, wag po kayong umasang papatungan ko kayo ng kamay. Ipagpe-pray ko po kayo. Ang ipinagpe-pray natin, gamitin ng Diyos ang doktor na tumitingin sa inyo. Hindi po ba? Gamitin po ang gamot na tinitake nyo at hindi po mahirap sa Diyos yan. Okay? Because nothing is too hard for the Lord. Kaya ngayon po, mga kapatid, siguro po ang magandang maging paalala lang, if you really believe that our God is all-powerful, maniwala po tayo na kaya niya po tayong i-deliver, kaya niya tayong i-direct, at kaya niya tayong depensahan. Diba? Mga kapatid, believe that His power delivers, His power directs, and His power, mga kapatid, defends. Yan po ang ating Panginoon. Kung naniniwala ka dyan sa sinasabi ko,
na ang kapangyarihan ng Panginoon, He's able to deliver thee. Di ba? Na talagang yung kapangyarihan ng Panginoon talagang pwedeng gumabay sa iyo. Yung kapangyarihan ng Panginoon ang siyang mananggalang, magtanggol at magbigay tagumpay sa iyo. Kung naniniwala ka diyan, type amen. Di ba? So yun po ang mga bagay na dapat natin pong panghawakan tungkol po sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang akin lang pong nais ipaalala sa bawat isa po sa atin. Diba? Panghawakan po natin na ang Diyos walang mahirap sa Kanya. Okay? Payong kapatid po. Don't doubt the power of God. Diba? Do not doubt what the power of God can do. Okay? Do not be doubtful. Don't doubt the Lord. Diba? Huwag natin pagdudahan ng Panginoon. And then, siguro po, maganda rin na huwag po nating ipatalo ang laban. So, panghawakan po natin. Kasi ang gusto ng Diyos, maging conqueror tayo eh. Isipin niyo po, ang Diyos natin, all-powerful, awesome, and always able. Tapos, heto tayo, para tayong mga talunan. Wag po tayong pumayag na tayo mismo ang magiging dahilan para ang ating Panginoon po ay magmukhang mahinang Diyos. Na para bang may imposible sa Kanya. Na para bang mahirap sa Panginoon na tayo po ay Kanyang bigyan ng tagumpay sa kung anuman ng mga sitwasyon na dinadaanan natin sa ating pong buhay. Mga kapatid, ang power ng Panginoon ay kapangyarihan that cannot be doubted, cannot be diminished, and cannot be defeated. Yun ang ating panghawakan. Hindi po natin dapat pag-alinlanganan. Kaya mga kapatid, I hope and I pray na sa pinag-aralan natin, dito po sa talatang ito, sabi ko po sa inyo, doon pa lang sold na ako. Doon pa lang sold na ako. Ang ginagawa ko po kasi ngayon, yung mga naging striking na mga verses, 'di ba? Sa akin po, way back, nung ako po'y nagpasimula. Kasi yun po ang ginawa ko before. Lalo na po, under the training of Pastor George Claridades, naku, kailangan po, bukod sa Bible reading ka na, may Bible devotion ka, may daily bread ka pa. Grabe po talaga. Diba? Na noon hindi ko maintindihan yun. Na noon mahirap para sa akin. Kaya lang, mas pinili kong sumunod. May mga hindi ako maintindihan. Ba't kailangan? May Bible na, may daily bread pa. Igigising ka ng maaga, magtatrabaho ka. Diba? Pero mga kapatid, nag-mold sa akin yan. Talagang nagbabad po ako sa Bible. At talagang ngayon po, sa ministeryong ito na binigay ng Diyos, alam niyo po ang ginagawa ko, nire-recall ko yung lahat ng mga verses. Naaalala niyo po yung mga dating naging paborito ko, binabalik ng Panginoon yan. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Okay? What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Okay? Hindi, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Yung pun talagang mga talata na kapag ka nare-recall ko, kapag ka naiisip ko, yun ang ibinabalik ko ngayon para maging madali po sa akin. Sapagkat pagka po yan ay naalala ko na maglalagay na po ang Panginoon ng mga mensahe na po pwede pong ma-serve sa bawat isa po sa atin. Katulad nito, hindi ko man po kung tutuusin, kabisado talaga yung talata, pero nag-stick sa mind ko po yung nothing is too hard for the Lord. So, ngayon po, nung ikinonsider ko po yung talata, wow, yung buong verse, tingnan nyo po, Lord God, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and outstretched out arm. Diba? And stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Mga kapatid, nakita nyo sa talatang yan, all power siya, awesome siya, and always able siya. Diba doon pa lang pwede nang areglado tayo? Pero gusto ko pong merong personal application, practical application. Kaya ipinaunawa ko po sa inyo na talagang absolutely walang mahirap sa Diyos. Not your past, not your pains,
not your problems and pressures, not your prayers. Walang mahirap sa Panginoon. So mga kapatid, make sure na tayo po sa usapang kapangyarihan ng Diyos, kung talagang naniniwala tayo, panghawakan natin na ang kapangyarihan ng Diyos is a power that cannot be doubted, cannot be diminished, and cannot be defeated. Yan po ang ating Panginoon. Sana po ngayong umaga, hindi lang tayo nabusog, kundi tayo po'y lumusog at talagang patuloy sa ating pong paglago bilang mga mananampalataya. Laban lang, mga kapatid. Ang Diyos ang kakampi natin. Ang Diyos ang nasa panig natin. Ano man ang atake ni Satanas sa iyo, laban lang. Because our God is all-powerful, awesome, and always able. Let us pray.